Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magsimula sa ating araw ngayon, nandiyan po ang lahat ng masipag kayo para sa ating pinalaman. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Ginoong Gerald. Ay, parang walang energy. Ulit niya. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Ginoong Laskaro. Yeah, magaling. Katrina, dahil ikaw ang kalihim ng ating klase, sino ang lumiban ngayon? Wala po. Magaling. So, nakarang araw ay ating inalakay ang pangungkol sa Bayani po. magaling. So, sino makapagbibigay ng mga bayani? Sir. Okay, Arby. Usay-sal. Susan San. Linian. Unless we pass you. Magaling! Dahil nakaraan nga ay talagang nakinig kayo ng mabuti. At bago niyan ay inanilang ko muli ang lahat ng magsipag tayo para sa ating maliit, para ang ating katawan ay sumigla. So, maaaring nilang sabayan ang kanta. Linian, ka pa! Ang bigay sa atin, sa istat tayo ang agim, tarong mo wala tayong bagay. Yanit ka sa sayang at natin, Geografiya, sibigaw, likas sa atin. Balitang mga panahon, reyon, selebrasyon, Patricia, lumikap sa kanta! At isari sa gawain, tiyak na malulutas sa suliranin. Sa panahon natin ngayon, kailangan mag-iisip dahil parang magagaling mo. Kaya maganda na kayo sa araw na ito, Sumitiyak na magtutulong. So, maraming salamat para na kayo mo. Ngayon naman, ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang magsisilbing unang pangkat at ito ang ikalawa. Sa loob ng folder na ito, ay envelope na ito, ay meron kayong sasagutan. Meron lamang kayo 5 minuto para sagutan ang ating aktibidad. At kung kayo ay kapag kayo ay natapos na, nasagutan ng ating aktibidad, maaari na kayo pumunta dito sa harap at idikit ang inyong gawa. Okay, natapos na yung dalawang pangkat. hindi kami Sa blackboard, please. Boss, Patrina. Ayan. Okay, tapos na rin ang dalawang pangkat. Magaling dahil
kayo ay tahimik lang. Talagang tinatandaan nyo ang ating mga alituntunin sa loob ng ating silid-aralan. Sisimulan natin, no? Ating sasabulan ang ginawa ng unang pampan. Ayon sa panuto, suriin ang angkop na katangian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan. Lagyan ng check ang katangiang nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at etis naman kung hindi. Sino makapagsasagot? Ang taga-ulat sa unang pampan, maaari ka bang sumayo? Sige. At ipaliwanag ang inyong gawa. Sige. Nahihiya siya. Pagsisilbi bilang espiya ng mga Hapones upang mapadali ang buhay. Tama? Check ba? Ito ba yung makapakita ng pagmamahal o hindi? Mali. Bakit? Kasi po spiya. Pag pagsilbi bilang spiya is mali po. Oo, sige. Kalawa ay pagbubuhis ng buhay para sa kalayaan. Tama nga ba? Opo. Pagtulong sa mga nasugatan at pagbibigay ng pagkain sa mga sundalong nakikipaglaban. Opo. Pagpapakita ng pagmamahal at pagtangkilik sa kulturang Pilipino. Tama nga ba? Opo. Pagsang-ayon sa mga nais ipatupad ng mga mananakop sa panahon sa panulat na paraan. Tama nga ba? Hindi po. Okay. So, ang sa ikalawang paksa, pagtuligsa sa ginawang kamalian ng mga mananakop. Tama nga ba? Hindi. Pagisa sa ginawang kamalian. Oo. Pagtuligsa ang ibig sabihin nito ay tapusin o wakasan ang Wala ginawang ginawang kamalian ng mga mananakop. So, ibig sabihin, dapat ito ay check. Hindi pagsali sa mga samahan ang hadikain ay makamit ang pagbabago at kalayaan. Mali nga ba? Hindi po. Hindi pagsali. Okay, tama. Hindi alintana ang kasalian sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi alintana. Kumbaga, hindi hadlang ang maging isang babae, maging isang lalaki. Hindi Tama po. alintana. So, dapat tama. Pagtaguyod at pakikiisa sa mga hadikain ng mga samahang naglalayong makamit ang kalayaan. Tama. Okay? Pagsasawalang kibo sa mga kamalian na gaganap sa lipunan basta't hindi ka nadadamay. Tama nga ba? Ngayon, sa inyong ginawa, bakit nga ba may mga mali at may mga tama na gawain? Sino mo ang pagbibigay? Bakit nga ba na may mga tama at may mga mali na ginagawa na dapat hindi natin gawin or hindi natin dapat ang ibang ipagsawalang kibo ang mga nagaganap sa ating bansa? Bakit nga ba? Sige. Maaari ba akong maliwanag? RB. Sa dialectong kaya mo maliwanag. Bakit nga ba yung mga tama tayo na ginagawa at mga mali, na ginagawa? Kaya hindi man pwede nga yung nanadangin kasi hindi ako nanakuha din ako hindi mo nila perfect yung sala-sala na lang din. Pero dapat yan sa to, naman dapat na ang isa ko, daw mo lang nato nga iyan, isunod na. Ating mga bata. Isundin. Sige, Katrina, magbigay ka nga ng pakaya tungkol sa aking aktibidad. Ay, iban sir dapat sir sundot, taman sir kay kung hindi, tas
Pero pag sundot sa ng kalahin ng surikagit ng dapat isundot lagi kaya mo na sinsakto ng pagkakagit. Okay, bigyan na si siya. Bigyan niyo yung sarili ng 10 palakpak. Magaling mga bata, dahil ngayon ay ating tatalakayin ang patungkol sa iba't ibang paraan ng pagmamahal sa ating bayan. Ang mga bayani natin ay nag-iwan ng mga aral na naging halimbawa kung paano nila ipinaglaban ang kalayaan na ninanais ng ating bansa. At ipinamalas ang pagmamahal sa bayan. Iba-iba man ang kanilang paraan, ang kanilang estilo, ang kanilang layunin, ang kanilang dinanais na gawin. Nananatili pa rin ang kanilang layunin na makamit ang kalayaan na ating kinakamit. Ilang dayuhan man at pananakop ang nangyari naganap sa ating bansa o sa bansang Pilipinas. Ang hangarin at ang pagsisikap ng mga bayani natin na Pilipino, no, para hindi kailanman napawi ang kanilang ninanais para sa ating bansa. Magkaiba man ang kasarian, hindi naging sagabal, hindi naging hadla ang pagiging isang babae at pagiging isang lalaki. At estado sa buhay, nag-iba-iba man ang kanilang profesyon, may lawyer or abogado, may doktor, no? May ibang kanilang profesyon. At naging iba-iba man ang kanilang pamamaraan sa pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Iisa at iisa pa rin ang ating layunin ng mamamayan. No? Ito ay ang makamit. Ano nga ba ating makamit noong panahon ng digmaan? Kalayaan na nagtatanging, no, o hinahamad nating mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Ngayon, una naman dito, ito ay mga iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan. Ngayon, RB, pakibasa nga. Pakikipaglaban para sa kalayaan ng bansa kahit ang armas. Sila ay nagkipaglaban para sa kalayaan na ating minimiti o ating hinahamad sa pamamagitan ng pakikipaglaban gamit ang armas. Marami sa mga Pilipino ang sumama sa kilusang katipunan na itinatawag ni Andres Bonifacio, Gorilla or Guerrilla, at buong balahatang ibig sabihin ay ng bayan na bansa. Ako, magaling. Iba't iba man ang naging profesyon ng mga taong sumama dito. Diba? Ano yung kanina sabi ko? Hindi sila naniniwala sa ipinapakitang layunin ng mananakop sa bansa, kaya hindi na nais nilang wakasan ang mga ninais ng mga mananakop sa atin. No? Hindi lamang negatibo ang mga nagaganap sa ating bansa sa panahon ng digmaan. May mga positibo rin yung nangyayari. Hindi na natin namamalayan. Ang ilan sa kanila ay nanlagi, hindi lamang sa lungsod o sa kapatagan, kundi ay ang iba naman ay nasa kabundukan at sa pagumatan. At sa malalayong buko, ang iba naman, ayun ang sabi ko, ay nananatili saan? Sa kabundukan at palubatan. Sinasalakay nila ang mga ganso ng mananakop. Ito ay ang mga tambakan ng mga armas ng mga mananakop noong panahon ng digmaan. Sinasamsam nila ang mga armas ng mga kalaban at ginagamit saan? Sa palaigin. Sa digmaan, sa pagkipaglaban. Ang ilan naman sa kanila ay labis ang naging galit, kaya ang nangyayari, pinapatay nila ang mga ito.
Ano nga ulit? Ang unang paraan na magpapakita ng pagmamahal sa kapwa sa bayan. Pakikipaglaban, gamit ang Gamit ang armas. armas. Okay, correct. Ngayon naman, ang susunod ay ang pagbubugis ng buhay para sa ilang bayan. Mga ulit? Pagbubuhay sa buhay Para sa ilang bayan. Hindi lamang ang armas ang naging pagitan, no, ng kanilang labanan, kundi may nangyayari din pagbubulis ng buhay. Malalaman natin kung sino-sino ang mga Pilipino o mga bayaning Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay sa panahon ng digmaan. Ipinamalas ng maraming bayaning Pilipino ang pagmamahal nila sa pamamagitan ng pagbubuwis nila ng kanilang mga buhay. Ilan sa mga Pilipinong nagbuwis sa panahon ng digmaan ay sina? Ilan, pakibasa muna. Jose Abad Santos, Okay. Si Jose Abad Santos ang pinakaunang Pilipinong martir. Kasama niya si Josefa Diagos. At siya ay tagapayong legal noong panahon at naging isa o naging kabilang sa presence ng kabinete. Makikita natin si Jose Abad sa 1,000 piso. Dati na lang kayo 1,000 piso. Opo, Siya ay si Jose Abad. Ang dalawa naman ay si... Andres Andres. Sino nakakilala kay Andres? Ako po. Ako po! Sino nga ba Siya ang nagtatag ng PKK. Oo, pataas na asam. Magalang-galang ng bayanin. Pati tunan na anak ng bayan. Ay siya rin ay isang bayanin ng Pilipinas na naging pangunahing leader at nagtatag ng katipunan. Tama nga si RJ. At sino nga ulit ito? Andres Bonifacio, Si Andres Bonifacio. Ngayon naman ang katatlo. Gregorio del Pilar, Si Gregorio del Pilar ay taga San Jose Nueva Ecija. Siya ay napatay sa labanan ng Tirad Paz sa Abra. Anak ni Fernando H. del Pilar, at kung hindi niyo mamamalayan o hindi niyo may tatanong, siya ay napatay ni Marcelo H. del Pilar. No? Si Marcelo H. del Pilar. Sino pa nga ba? Pakibasa. Diego Sila, Si Jairo sila. Sila, Okay. Si Jairo sila, isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno na nakipagsabwatan sa pwersang Britanyo upang matalisa o matalsik ang mga Kastila. Siya ay Pilipinong revolusyonaryong leader na nakabali sa pwersang Britanyo. Nagigayat sa kanya siyempre, hinikayat niya ang mga taga-bigan na sumali sa kanila hukbo. At kung hindi nyo may tatanong, si Jairo sila ay mag-asawa sila ni Gabriela sila. Sila ay namatay sa digmaan sa panahon ng Kastila. At ito naman si Teresita, no? Si Teresa Magbanwa. Si Teresa Magbanwa ay pinanggaling sa Iloilo. At siya ang pinakauna-unahang Parang sir, Parinide. Si Reinel Magbanwa, parinide si Teresa Magbanwa. So, di ba? Si Teresa Magbanwa ay isang taga-Iloilo. Alam niyo ba na siya ang pinakauna-unahang mandirigmang babaeng mandirigma sa panahon noon? Oh, di ba? Sana yung natutunan niyo, no? Yes po. Ngayon naman, sabi natin si Gabriela sila, nasawa ni Diego sila. Diego sila, at pareha silang namatay sa panahon ng digmaan. Ay, ano, no? Ano masasabi na, no?
Handa ba kayong magbuwis ng inyong buhay para sa ating bayan? Raiden, handa ka ba? Aba, Jasmine, handa ka bang magbuwis ng buhay para sa ating bayan? Opo! Sige, malalaman natin mamaya. Ang susunod ay pagpapakita ng pagmamahal sa bayan gamit ang sili at panitikan. Ano ang gamit nila? Sine at panitikan. Hindi lamang sila magaling sa galaw ng tiyakan. Sa musika, hindi lamang sa paglikha, ng magiging pinto, maging architecture, ang ilan sa mga Pilipinong manunulat, na Pilipino ang nagpakita ng hindi pagsang-ayon sa mga patakaran pinapatupad ng mga mananakop. Ano nga ulit ang hindi nila nais? Ano nga ulit? Jasmine? Ang hindi nila nais? Dahil hindi sila sang-ayon sa ano? Patakarang yung pinatutupad. Ng mga mananakop. Gamit ang kanilang sini at panitikan, sila ay mga malikhaing mga bayani ng Pilipinas. Dinadhana nila ang mga pagmamalabis at di mabuting ginawa ng mananakop sa panahon sa pananakop sa mga Pilipino. Ilan sa kanila ay sumaki sa mga kagaya ng isang propaganda at naligang Pilipina. Ito ay mga journalists, kumbaga sa Ingles, mga manunulat. Ilan sa mga Pilipinong nagpakita ng pagmamahal sa bayan sa manulat ng paraan ay sina Marcelo Echeverria, Jose Rizal, Luciano Lopez Saina, Jose Maria Hernandez, mas kilala sa pagkain, at si MBM, Nestor Manyale Gonzalez, Narciso Liwayway Arceo, at marami pang iba. Kung kayo ba ay gugustuhin na maging isang manunulat, ninanais niyo ba or may ninanais ba kayong isulat para sa ating bayan? Okay, eto ang mga larawan nila Marcelo Echeverria, Jose Rizal, sino pa? Luciano Lopez. Garciano Lopez Saina. Si Garciano Lopez Saina ay katuburing taga Iloilo. Sino nga sunod? Jose Maria Hernandez, isa sa manunulat at isa rin siyang guro. Diba? Sabi natin kanina, iba-ibang mga kanilang profesyon. Iba-iba talaga. Dahil meron sa kanilang mga lawyer, si Nestor Manyale Gonzalez, isa siyang manunulat ng panitikan sa wika ng Ingles, at profesor at periodista. Susunod ay si Narciso Reyes, Pilipinong diplomat na may akda, isang chairman ng UNEF CPF, guro na mamamahayag ng publisher ng pahayagan, mamamahayag, or ibig sabihin siya rin ay isang writer. At susunod naman ay si Liwayway Arceo. Si Liwayway Arceo, isang kababae, kaya masabi natin kanina, hindi lamang ang mga kalalakihan ang may kakayahan na ipaglaban ang ating bayan, Hindi lamang sa pagmamahal na meron ang ating bansa, na nilalais ng makamtan. Ang susunod naman dito ay ang pagtulong sa pangsanangailangan ng kapwa Pilipino sa panahon ng digmaan. Hindi lamang, di ba, sabi natin kanina, hindi lamang kalalakihan ang nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, ganun din ang mga kababalikan, katulad ni Melchora Aquino at ni Jose Yasus Escoda. Si Melchora ay ang kanyang kontribusyon sa pagpapalasa ng mga Pilipinas mula sa mananakop. Siya ay mga nagagamot sa mga sugatan,
ng mga Pilipino. At ang susunod naman, hindi matatanong si Jose Maria sa Escola ay nagtatag na natawag nating Girl Scout o nagtatag ng mga batang kababaihan na tagapagmana, no? Tagapagmanaman ng Pilipinas. Ano nga ulit ang tinatag ni Escola? Tagapagmanmahan ng Pilipinas. O, sinasabi natin? Girl Scout. Girl Scout. Boy Scout. Magaling. Isa-isayin nga natin ulit. Ano nga ulit? Ang kanilang ano iba't ibang paraan? Pakikipaglaban para sa kanila. Pakikipaglaban, Gamit ang armas. gamit ng armas, Pagbubuwis ng buhay para sa ilang bayan. At pagpapakita ng mga mahal sa Bayan gamit ang sining at panitikan. at ang sunod, Pagtulong sa mga nangangailangan kapwa Pilipino sa panahon ng digmaan. ngayon meron akong katanungan sa inyo. Kung kayo ay magbibigyan ng pagkakataon o ating babalikan ang kasaysayan at maghimsa kayo sa mga bayani, ano ang inyong pipiliin? Ang paggamit ng armas? Ang paglikhaban gamit ng sining at panikan? O ang pagbubuwis ng buhay o ang pagtulong sa mga kapwa? Ito ay mga paraan na tinatawag natin pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ngayon, ang aking katanungan, ano sa apat na paraan na iyon ang gugustuhin nyo na upang ipakita ang pagmamahal sa ating bayan? Jasmine. Sir, ang pag-ano po, Iligay mo ito. ang pagsulat po, sir, Bakit? kay... hindi mo lang sa, sir, sa pag-sampo, sir, gamit sa armas, wala kung hindi mo sa, mga way na makita, mga ipagmamahal ka sa bayan, di ba yan, ang way na pili mo sa pagsulat, na makita, mga pagmamahal sa bayan. O, sige, Riniel, ikaw. Ano ang gagawin? Akin po ay ang pagsulat at panitikan. Katulad din po, katulad din po ni Dr. Jose Rizal. Gumamit si Dr. Jose Rizal ng panitikan at sining laban sa Espanyol. Sige mo, bigyan ng isang halimbawa na kanyang sinulat. No limitangere at el filibusteres. Magaling, talaga nakinig ka sa nakaraan natin. Talakayan. RB, anong gagamitin mo? Ano po ang pagtulong sa kapwa sa pamamaraan ng paggamot sa mga sugatang bayani or sa pagkipagdigmaan? Sige. Katrina, ikaw naman. Ang pagtulong sa kapwa po, sir, kay ang iban, sir, nga bulig sa digmaan, sir, iban, sir, wala may makauti, dapat iway mo pag, nang buligan mo sila, tagan mo pagkaon, or yung man, yung ibulig. Wow, very good. Ngayon, paano natin papahalagan ito? Diba? Sabi mo kanina, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, no? Mapapakita natin ang pagmamahal sa kapwa. Pero, ang tanong, paano mo ito gagawin? RB? Paagi sa sir? Paagi sa sir? Para sa buhok, pagtudlo, sir, hindi na pagkalimutan na may history pa sa una, na sir, tapos yan, yung tamanila, mga hinimuan sa una, ikwento naman sa mga, sa mga estudyante or sa mga kabataan na para hindi lang malimtan sa unang generasyon. Magaling, RB. Natutuwa ko at may natutunan kayo sa ating leksyon. Ngayon naman, ating sagutan ito. Ano ang positibong katangian na ipinapakita ng mga Pilipino noong panahon ng digmaan? Isulat ang P kung ito ay positibong katangian na nagpapakita o naipakita, at HP naman kung hindi ito positibong katangian. Isulat ang sagot sa inyong sagot. Okay, Carol? Sige, sagutan natin. Katrina?
Paano mo bang sagutan? Number 1. Pakibasa at pagsagutan sa Pagkamaraan. Pagkamaraan. Pagkamaparaan. pagkamaparaan. Pagkamaraan. P. Pagkamaparaan. Sunod, Rachel. Meron pa akong dito mga answer. Sige, magaling. Okay, magaling. Tama ang inyong ginawa. Ang pagkakaparaan ito ba ay P or HP? P. Positibo Kasi po kasabihan. parang tangian. Magaling. Kalawa, pagkamadasalin. Hindi. Ako. Opo, positibo. Ibo, kami ang pagmamahal sa kapwa. Pipo. Magaling. Katapangan. Pipo. Pag sasamantala. HP po. HP. Katamaran. HP. Pandaraya. Ano, sir? Kasi pagkat. Pasipagan. Pipo. Pandaraya. HP. HP. Pagkamatiisin. Pipo. P. Then, pagkamatulungin. P. P. Sino nakakuha ng Aba. Perfect. 10 punto? Sir. Kaya talagang nakikinig kayo sa ating leksyon. Ngayon naman, ay nais ko buuin ninyo ang word puzzle, no? O mga salitang hindi pa nabuo o Buin. nakarambol, diba? Okay, basahin natin ang pagsagot. Sandali. Sa pagsagot, walang titingin sa katabi, ha? Okay, basahin ng panunod, sabay-sabay. Ano ang katangian ipinapakita ng mga Pilipino upang palayang muli ang bansa? Buuin ang puzzle word. Okay, sige. Meron lang po kayo na 5 minuto para sa ina ng ating stand-up at activity. Tapos na po. Sige, sino makapagbibigay ng sagot? Sa unang Katapangan po. katapangan, magsulat ng RB. Ano yung kalawa? Pagkaparaan. Kayo, pagkaparaan. Katatlo? Matulong eh. Tatlo? Katamaran. Pagkamatakan. Pagkaparaan. Pagkamatakan. Bakit? Mahal sa bayan. Mahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan. Mapagmahal sa Ano pag mapagmahal sa bayan. Kalima? Sa Matyaga. Matyaga. Kanin. Matulungin. Matulungin kasi no? Kasipagan. Dahil lahat kayo ay nakakuha ng 7 puntos, meron kayong additional o karagdagan na Yay! pag-relate no? Ninyo sa ating leksyon. Sana'y marami kayong natutunan sa ating leksyon ngayon. Dahil sa inyong ipinakita, talagang nakakitaan kayo na may natutunan kayo sa ating leksyon. Ngayon para sa ating takdang aralin, isulat ng ating takdang aralin. Panuto, pakibasa ng Katrina. Gumawa ng poster na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, iguhit ito sa long bond paper. May katanungan ba? Wala po. Hindi ka magtatanong? Wala po. Sure. Kung kailan ipapasa? Bukas. Sige,
natin. Dahil nakinig kayo ng mabuti sa ating leksyon, ito'y bubasa nyo sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!